coaches, as people responsible for that situation, the players themselves did everything they could to ensure that everybody arrived back on shore. So mga Lods, hindi niya kasi kinukwento pa yung buong nangyari. Kasi nga po, nung lumabas yung autopsy report ni Rene at saka ni Divine, ang sinabi po nung mga doktor na tumingin nun, or yung findings nun, is na nalunod nga talaga sila. And ang reported pa po, si Divine, trinay niyang iligtas si Rene, kaso huli na po ang lahat. So, ganito po kasi yung sistema nito. Para po sa akin, masyado na pong huli yung sagot ni Coach Tab Baldwin. And mamaya po, shoutouts kay Pau Salud kasi meron silang interview dito na papakita ko sa inyo. And then, papakita ko rin sa inyo yung sagot ng asawa or yung response ng asawa ni Coach Tab Baldwin in relation po rito. Panoorin lang po natin ng konti para maintindihan nyo yung kung ano yung vibe na binibigay dito ni Coach Tab. Safely. And then we realized that we hadn't accomplished that. Yun nga. And in that moment, I experienced the descent into the darkest place imaginable. Ayan, so of course affected naman talaga sila. Pero ang normal reaction kasi ng isang tao kapag nakakita siya ng ganyang trahedya is talagang masyashock siya, di ba? And isang perfect example nito is yung nanay ni Rene, di ba? Nakita natin talaga sobrang devastated siya. That is a normal response sa isang grabing trahedya na nangyari sa buhay nyo, di ba? Now, we would expect the same kay doon sa mga teammates, sa coach, lalong-lalo naman kay Coach Tab Baldwin, di ba? The problem with the Ateneo kasi, controlling yung narrative ng ganito is, it seems to me from a perspective of social media, is that they're trying to damage control. Naglabas sila ng statement, imbis na iharap nila yung mga tao involved dito to show the emotions na kailangan, di ba? That's how you respond to a tragedy. A normal person would be devastated. Ang nangyari kasi, para kasing kinontrol nila yung narrative to the point na para sa akin lang naman, medyo pilit na itong sinasabi ni Coach Tab Baldwin. I know he's devastated, pero it's like yung initial response niya, hindi na natin makikita. Yung raw emotions niya after the fact, hindi natin makikita. And ang masakit pa dito sa interview na to, inamin niya kasi, or etong dito sa statement na to, inamin niya kasi na ang Ateneo was trying to tell him na wag ka munang maglabas ng statement. Wag ka munang maglabas ng ganito. Wag ka munang maglabas ng ganyan. Kasi nga, may legal repercussions kasi yan. Nagka-crisis management ang Ateneo. Kaya ganyan yung respond. Ang problema lang kasi, sa Pilipinas tayo eh. And this is hindi naman to isang halimbawa, yung alam niyo yung mga parang political scandal na sumasabog na aantayin mo munang lumamig bago ka maglabas ng statement. It's not the same eh. This is a life of a child na nawala for something, in my opinion, an avoidable accident. Hindi ba? Kasi ako po, bago ako naman kasi nagre-research muna ako bago ako mag-post di ba? So nag-research muna talaga ako. Inalam ko lahat ng side ng storya. And talaga siya, avoidable accident eh. Yung baler incident na yon, maraming beses nang ginagawa ng Ateneo yan as team building / bootcamp. So ibig sabihin, alam ng Ateneo management na yung mga basketball players nila pumupunta sa baler every now and again, yung unang batch nun. So I'm just saying sa inyo na it's such an avoidable incident that kumbaga it's an avoidable accident na if Ateneo was really in for the benefit of the child, na kahit nasabihin mong may 2% chance na may mangyayari ang ganyang insidente, sana hindi na lang nila pinush. But alam mo yon, iba yung tapos when tragedy strikes, ayan na, nagpapanik na sila, nagda-damage control na sila nung nangyari na, di ba? So para sa akin, tapos ngayon wala pa silang statement kung anong gagawin nila dun sa mga anak. Sabi nila magbibigay sila ng 250,000 pesos. Ano ba yung 250,000 pesos sa mga panahon ngayon? Di ba? Ang bilis na lang maubos noon, lalong-lalo na dun sa trahedya na ganyan, yung papalibing mo, baka nga dun pa lang ubos na eh. Paano yung mga kapatid ng anak, di ba? At alam mo yun, I feel really sad na ganito yung naging response nila, na parang they had to train Coach Tab kung ano yung pwede niyang sabihin at hindi sabihin. Instead of showing us the raw emotion, a father would have to, a loss of his son. Di ba? Ganun yung normal eh. Pero hindi naman yun yung na-receive natin. I know I'm going to get a lot of hate, especially dun sa mga naglalaro ng basketball. Pero I'm talking from the perspective of someone na who has empathy, di ba? Ganun lang naman kasimple yan eh. Anyway, panoorin natin yung ilang excerpts doon sa Pau Salud, shoutout kay Pau Salud na interview kasi importante rin tong context na to. Obviously, when this tragedy happened, the university wanted to
handle things from the institutional Yun. standpoint. So, tinanong siya ni Pao kung bakit daw ang tahimik ni Coach Baldwin. So, tama yung initial idea natin na nagda-damage control kasi ang Ateneo. And in a legal perspective kasi, tama naman kasi yon. Okay, yun yung dapat mong gawin. Kung isa kang malaking institusyon, sabihan mo muna yung mga players, yung mga coaches na wag munang magsalita. Ang masakit pa dyan kasi, of course, tingin ko may may legal repercussions kasi talaga kapag nagsalita ka without Ateneo's go signal. Pero that just goes to show you na I'm sorry, lalong-lalo doon sa mga Atenista kung meron man diyan nanonood. I feel like Ateneo is protecting the institution first before the tragedy, 'di ba? Kasi kung sa normal na tao 'yan, sa normal na pamilya 'yan, sa normal na nawalan ng anak yan, of course yung grief muna yung ipapakita mo. Hindi ka maglalabas ng statement. Let the father, the locus parentis or the second parent of Rene to at least show his remorse dun sa nangyari. Kahit isang interview lang yung nakita mo, yung distraught siya, which is sigurado mo, yun yung naramdaman niya. Sigurado yun. Kasi wala namang may gusto na mangyari tong trahedya na to, lalong-lalo na sa isang bata na nangangarap lang. And ang masakit pa ito, when you look at the history of this kid, 4-piece pa pala to, and literal na etong basketball na to is yung ikakaaangat nila sa buhay nila, di ba? So what are the chances na pwede pa yun dun sa ibang dun sa 3 or 4 niya pang kapatid na naiwan, di ba? So it's such a very painful, close to the heart sa ating lahat na nanonood yung nangyari. And what is this? Ano to? PR management, crisis management. Kasi ganun ko siya tinitignan eh. It seems to me like this is a crisis management na ginagawa ng Ateneo. But then again, allows na yan. Let the people, your coaches show the emotions now. Eh, kaso kung ginawa niya yan pagka a few hours or a few days, kahit isang araw lang na naglabas agad si Coach Tabi, kasi na-pressure na sila eh. Na-pressure na sila eh. Kasi everyone is already calling out Coach Tab, di ba? And ang dami ng subpina na pinadala. Dole, nagbigay. I mean, I don't like Robin, pero I like Bam. Silang dalawa. Gusto nila magka-probe dito sa Ateneo incident na to. You see how kung ano yung magnitude nito before getting to this interview na sana ginawa nila ng mas maaga. I'm really disappointed sa Ateneo for managing this so poorly. 'Di ba? You should have done better kasi puta, ano yan eh, tragedy of epic proportion yan eh, failure yan of epic proportion. And then what do we have here? Ngayon pa lang, Diyos ko Lord, literally Diyos ko Lord, hindi na kayo nahiya din sa, I mean, miski yung mga Ateneo students na nakikita ko sa comment section and dun sa ibang Facebook post, talagang nang-call out sila. Kino-call out nila itong pangyayari na to for na mali talagang Ateneo management dito. Inabangan pa nila yung mga board of directors nila to tapos aabangan pa nila sa Ateneo, maglalabas pa sila ng post, di ba? Tapos I believe it took them a while para iharap si Coach Baldwin. Kasi merong, di ba, parang isipin nyo na lang, yung konsepto ng in locus parentis. The school is the second parent of the child. That is by law, that they are obligated, obligasyon na yan sa estudyante nila. And kapag ka nag-zoom in ka pa, makikita mo, sino ba yung teacher, sino ba yung homeroom advisor, sino ba yung coach nung bata na yun. Eh di ba si Coach Tab? Tapos siya yung huling-huli dito. Oh, come on. Nauna pa yung mga PR bullshit na yan, man. Nawala yung puso eh. Nawala yung puso talaga, kaya hindi ko siya masakyan eh. Sobrang ako naman, di naman ako nagbabasketball na siguro nung kabataan ko, pero it's just painful to see this mess unfold sa atin na yung accountability, it is taking so much time and it will take so much time. Pag nakalimutan nyo na yan, ibang issue na naman tayo. Di ba? Ang may iwan dyan na nagsasuffer is yung parents. Ganyan tayo sa social media. Anyway, I'm okay with this. Yung sa wife ni Coach Baldwin, next topic na naman natin yan kasi medyo overtime na tayo. Ganyan mga lads.